I'm Jess Motoworld at ipapakita ko sa inyo paano ako nagpalit ng clutch sa aking XSR 155. Apat na taon na din simula nung nabili natin tong ating pinakamamahal na XSR 155. Halos tumakbo na din to ng 41,500 kilometers. So nakakaramdam na tayo ngayon ng mga senyales ng clutch slipping. Teka, ano nga ba yung clutch slipping? Ang clutch slipping ay yung dumudulas na yung mga clutch plates, friction plates natin sa isa't isa. So nangyayari, yung capacity ng engine natin ay hindi na naitatransfer ng buong buo sa ating mga gulong. Sa pagtaas ng RPM o engine RPM ay hindi na ganun kabilis yung acceleration, matagal, nabuelo kasi nga dumudulas. Hindi na angkop, hindi na siya pantay, mabagal yung pag-accelerate. Kaya ang tendency ay maingay na makina at aksayadong gasolina. One eternity later. Dagdag kaalaman lang, paano nga ba gumagana ang isang clutch sa ating mga motor? Ang clutch ay isang mekanism sa ating mga motorsiklo na kung saan ay para itong switch na nagpapatay buhay ng koneksyon ng makina papunta sa gulong. Kailangan natin ng clutch sapagkat ang mga gas engine ng katulad sa motor, kotse at iba pang mga sasakyan ay hindi tumitigil sa pagbigay ng revolusyon kapag ito ay buhay. Upang hindi mag-stall o mamatayan ang makina kapag tayo ay nagpapaandar, nagpapahinto o kumakambyo, ay kailangan natin ng mekanism na kayang kontrolin ang koneksyon ng gearbox papunta sa makina. Ngayon ay naunawaan nyo na paano gumagana ang clutch sa ating mga motor. Papakita ko naman sa inyo ang aking mga naging hakbang sa pagpapalit ng clutch. At eto na nga, nang kinalas ni Kuya Abing ang crankcase cover, ay boom! May lumabas na borak. De joke lang. Langis yan. Langis yan na dulot ng katamaran sa pag-change oil. At ayan, isa-isa na kinakalas ni Kuya Abing yung mga parts. Yung spring, yung pressure pad. At ayan, kita nyo na yung kulay sunog na lining, mga friction plates na kulay itim na. Mga dalawang palit mo pa, mapuputol na yan. Ito naman natitiklopin mo itong kabila. Pag naputol pa ulit to, bibili ka na nito. Palit na. Ayun, At dito nga tinuturuan pa ako ni Kuya Abeng ng mga yun. tips and tricks Nakita mo to? Nakapasok sa doon. pagkakalas ng mga parts dito. Yan o. Yan lang. Ito, walang uga o. Ito nga pala yung mga parts na ipapalit natin. Pressure pad, boss clutch, clutch plates at friction plates, clutch springs, at yung optional na crankcase cover gasket. So gumawa na rin ako ng listahan para sa mga Yamaha XSR 155 owner dyan. Napapalitin na din ng kanilang mga clutch chassis. Feel free to screenshot na lang.
Nung last week nga ay napacheck ko na rin to kay Kuya Beng, kaya nalaman ko na worn out na yung pressure pad at boss clutch. Kung makikita nyo yan, napakalalim na nung uka. Worn out na at may mga malalalim na groove. So ito yung bago. Tingnan mo na may surface, flat na flat, makinis. Compare mo dun sa isa na napakalalim na ng uka. At dito ikakabit na natin yung mga bagong parts na binili natin. Yung boss clutch. Yung mga clutch plates at friction plates nga pala natin ay binabad na natin ng mahigit 1 araw sa engine oil, no? So, kailangan siya para ma-prevent natin yung pag-andar ng clutch assembly natin ng dry yung mga plates na yan na nagkokos ng premature wear o yung magang pagkasira. Since friction ang isa sa mga dahilan ng wear and tear o pagkasira ng mga pyesa ng motor, ay nakaimbento ang mga automotive and design engineers ng paraan para mapahaba ang buhay ng mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng multiple layers ng friction plates sa pagitan ng pressure pads at clutch hub. Ang mga piyesang ito ay categorized as consumable parts o mga parts na inaasahan na nating masisira sa paglipas ng panahon at kailangang palitan. So instead na makina mo or gearbox na pagkamahal-mahal ang masira, ay itong mga friction plates o mga consumable parts na lang na mas mura at mas madaling palitan. Yan, make sure lang na tama yung pagkaka-arrange nyo. Yan, make sure nyo lang na naka-align para may kabit nyo yung pressure pad. Ayan, binabalik na namin yung mga tornilyo, nuts, spring. Yan, new din ang spring natin. Kasi sabay-sabay lahat yan mga nawo-worn out. Hindi lang naman plates at pressure pad ang papalitan dyan. Lahat yan nawo-worn out, kaya mas maiging palit na lahat. Spring ay lumalambot katagalan. Kaya dapat palitan na rin, may life din yan. So, makita nyo naman bagong-bago. Bagong-bago ang ating clutch. ASI. At optional na lang yung gasket ng crankcase. Since gawa naman sa metal, parang yero yung gasket. So, matibay yan. Case to case na lang kung may sira o wala. Tsaka nyo palitan. Sa case ko, pinalitan ko na siya kasi nabili ko na. Akala ko noong goma. Salamat sa pagtapos ng aking video. Sana'y marami kayong natutunan. Sana'y nag-enjoy din kayo sa aking mumunting kwento. Peace out.